Magandang umaga po sa Panginoong Jesucristo at sa ating mga kapatiran sa God's Beloved Christian Ministries at sa Divine Grace Christian Fellowship, Iram, Olongapo City, at sa ating po mga estudyante at mga guro ng Far Eastern Theological Seminary, at maging sa iba't ibang bahagi ng mundo na ating kinagagalawan, at sa lahat po ng mga nakikinig at nakikipanambahan sa amin sa umagang ito. At nawa ay pagpalain tayo ng Panginoon at sumagana sa ating lahat ang kanyang kahabagan upang lalo nating madama ang presensya ng Diyos sa ating pananambahan ngayon. Verse 1 to 9. Purihin si Yahweh sa kaniyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Pinakadakilang Diyos ng mga Diyos ay pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Ang Panginoon ng mga Panginoon ay ating pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Dakilang himala at kababalaghan, tanging kanya lamang. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Itong kalangitan kanyang ginawa ng buong kahusayan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Nilikha ang lupa at pati ang tubig nitong kaliliman. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Siya ang lumikha, siya ang gumawa ng araw at buwan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Nilikha ang araw upang sa maghapon ang siyang tumanglaw. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. At kanyang nilikhang pananglaw kung gabi, bituin at buwan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Nakita ang Diyos na sa atin umibig. Siya ang lumikha ng lupa at langit. Nakita siya ang Diyos na walang hanggan. Kapangyarihan niya hindi magmamahal, walang katapangan. Nakita siya yang dalisan, pagsinta ng Diyos, walang kapatid. Dahil sa mundo ay kalapapanan, pag-ibig niya ay hindi magkamali, walang katapusan. Pinasiyang tapat ang pag-ibig.
buhay, patuloy na humawi, magpuri, lumuhod sa ating banal at walang katulad na Diyos. Siya ang karapat-dapat na tumanggap ng kapurihan, kaluwalhatian at karangalan dahil siya ang ating hari walang hanggan. Si Jesus.
Salamat po, Panginoon, sa kapangyarihan. Opo. Kadakilaan mo po na Yes, lumulubog po. sa amin sa buong sangibo. Opo, salamat po. Salamat, Panginoon, sa kabutihan niyo po sa amin. Opo, Wala po kaming masasabi, Lord, sa kadakilaan mo sa buhay. salamat po. Kaya, Lord, narito po kami, Panginoon, sa oras na ito. Patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga nagagawang kasalanan sa aming isip, Opo. sa aming salita, at sa aming gawa. Yes. Kaya, Lord, kayo po ang siyang patuloy na manguna sa aming buhay, Yes. sa aming pong pananambahan na ito. Opo. Malaya ka pong kumilo sa aming Opo. puso, Panginoon. Yes. At matuon po namin ang aming isipan sa pakikinig ng iyong salita. Yes. Pagnabayan mo nga po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na ngayon po ay mananambahan sa iyo. Yes. Ibibigay po ang papuri, pasalamat, Panginoon. Yes. Kaya Lord, sa inyo po namin ibinabalik ang mataas na papuri, pasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Magpagbukatan po kayo sa akin sa Hebreo 2, verse 9 to 18. Hebreo 2, verse 9 to 18. Ito nga po ang sinasabi. Subalit alam natin na si Jesus, kahit nasa unting panahon, ginawang mas mababa kaysa sa mga anghel, at binigyan ng karangalan at kalwalhatian dahil sa pagdurusa niya sa kamatayan. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. Sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, siya'y ginawang ganap na Diyos, at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming anak patungo sa kalwalhatiang ito. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangalaga sa lahat ng mga bagay, sapagkat alam ni Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ay nagpapakabanal sa mga tao. Ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay isa. Kaya't hindi niya kinahihiyang tawagin silang mga kapatid. Sinabi niya sa Diyos, "Pinahayag ko sa aking mga kapatid ang inyong pangalan. Sa gitna ng kapulungan, ikaw ay papapulihan." Sinabi rin niya, "Ako'y mananalig sa Diyos." At dugtong pa niya, "Narito ako at ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos." Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao. Naging tao rin si Jesus at tulad nila ay may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang diablo at siya'y may kapangyarihan sa kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nilang inalipid sa takot at kamatayan. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinulungan sa halip ang mga anak ni Abraham. Kaya kinailangang matulad siya sa kanyang mga kapatid at sa lahat ng paraan upang siya'y maging isang pinakapunong pari na mahabagin at tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga may kasalanan. At gayoy matutulungan niya ang mga tinutokso sapagkat siya man ay tinukso at nagdusa. Ang salita ng Diyos. Ay, po tayo po. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon dahil sa namang sama-sama muli tayo, sa namang linggo, sama-sama tayo sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Marami na pong nagpakilala na sila ang Mesiyas. May isang Hudyo na nagngangalang Teudas na sinubukang hatiin ang tubig Jordan. No? Sino po bang humati ng tubig Jordan? Kung naalala niyo pa po. Sino po ang karakter sa Bible na nakahati ng tubig Jordan? Dalawa po sila. Kung naalala niyo. Sina? Jordan. Dagat na pula si Moises. No? Sino ang nakahati ng Jordan? Dalawa po sila. Jordan River. Actually, tatlo pala sila nakahati ng Jordan. No. Sino? Ha? Ay, medyo kahawig ko. Sino? Ha? Sino? Pinatungtong doon yung mga pare, pagtungtong ng mga pare, nahati. Sino yun? Nanguna doon? Ha?
Nung time na yun, umaapaw yung ilog Jordan. Pero sabi ng Diyos, sige, patungtungin mo muna doon ng mga pare. Pag patungtong ng mga pare doon sa tubig, biglang nahati ang ilog Jordan. Tumigil sa pag-agos. Sino? Hindi si Joshua. Si Joshua. No? Nagtatanong ko kasi, no? Si Joshua yung unang-una nakahati ng ilog Jordan. Pangalawa, dalawang bago siya kunin ng Panginoon, hinati niya ang tubig Jordan. Elisha. Pangatlo, pagbalik uli niya, sino siya? Nung kinuha na si Elisha ng karwayang apoy, sino siya? Na binigyan ng Panginoon ng double portion ng kapangyarihan ni Elijah. Elisha o kay Eliseo. No? Sila po ang tatlong nakahati ng tubig Jordan. No? Parang sinabi ko eh. No? Tatlo nga. Tatlo nga ba? Joshua, Elisha. Yan, tatlo. Meron gustong tumulad doon, no? Ang pangalan ho ay Judas. Siya ho'y nagpakilala na siya ang Mesiyas, subalit hindi niya nahati ang Jordan. No? Pangalawa po, meron pong isang pangalan ay Simon Magnus, no? Naisunang patunayan na siya nga ang anak ng Diyos. Kaya ang ginawa mo niya, di ba naalala niyo po si Jesus, ang pangatlong tukso kay Jesus. Pag sa Mateo, ang pangatlong tukso kay Jesus. Pag sa Lucas naman, pangalawang tukso kay Jesus. Ano yung pangalawang tukso kay Jesus sa Lucas at pangatlo naman sa Mateo? Sa Mateo Kapitulo 4, kung natatandaan niyo ba po? Sa temple po, yung pinakita po sa kanya yung lahat ng kayamanan sa Diyos. Binagsama mo yung pangalawa at pangatlo yan eh. No? Sa templo, sabi ng Diablo, tumalong ka saan? Sa templo, no? Sapagkat sabi niya sa Psalms 91, iingatan ka ng mga anghel. Si Simon Magnus po, para patunayan niya na siya nga ang anak ng Diyos, ay tumalon po sa kanya, no? Lumipad po siya sa building, no? Ang sabi ho sa kasaysayan, maganda ho ang kanyang paglipad. Ang masama lang ho, yung kanyang pagbagsak. No? No. Marami simula pa po sa kanila, marami na pong sumunod na nagpakilala. Maging ho sa kapanahunan ho natin ngayon. No? Sa kapanahunan ho natin ngayon, sa gawin ng Davao, marami ho siyang jet. No? Siya ho ay nagpakilala, sinabi niya si Jesus ay darating. Nung hindi dumating si Jesus, sabi niya, siya na ang appointed Son of God. No? Pero siya ho ay ang buhay ho niya ay maraming violation sa batas, no? Ilang beses silang nahulihan ng mga paglulusot ng mga dalat sa iba't ibang mga bansa. At ang buhay ho niya ay kabaligtaran na sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. So sabi ho ng Biblia, simula noong umalis ang ating Panginoong Jesucristo, maraming magpapakilalang Kristo, no? Hanggang sa dumating ho ang araw na lumabas ang Antikristo, no? At yun ho ay nagsasabing malapit na nga ang pagdating ng ating Panginoon. No? Paano ho ba natin makikilala ang ating tagapagligtas? No? Paano ho ba natin makikilala ang ating tagapagligtas? Ipinagpapatuloy ho natin ang ating pag-aaral, no? Sa Hebreo Kapitulo 2. No? Hebreo Kapitulo 2. At kinakailangan natin magtiyaga-tiyaga habang matapos po natin ang Hebreo at magsumipag sa pag-aaral ng salita ng Diyos. No? Sa Hebreo Kapitulo 2 at nakaraan ho, ay tinalakay natin ang pagiging tao ng ating Panginoong Jesucristo at ang ginawa ng Diyos para po sa atin. At ang mensahe po sa umagang ito ay pinanggatan mo natin Jesus the Perfect Savior. Jesus the Perfect Savior. At sasagutin po natin ang katanungan paano makatitiyak na si Jesus nga ang perpektong tagapagligtas. Bakit tayo dapat magtiwala sa Kanya? At ano ang meron siya, kaya pwede natin siyang tawaging our perfect Savior. No? Saan po ba nanggagaling ang katanungan ito? Sa mga nakaraang pag-aaral po natin, na pag-aaralan natin na si Jesus ay naging mas mababa kaysa sa mga anghel. No? Paano siya magiging higit sa mga anghel kung siya ay naging mas mababa sa mga anghel? Ito po ang katanungan sa kaisipan ng isang Hudyo, na siya ay naging tao at namatay bilang isang tao. Ang hindi nila maunawaan ay ang pagiging tao ni Jesus at ang klase ng kaniyang kamatayan. No, kaya nga kahit sa mga Muslim, no, naniniwala ko sila sa gospel, yung mga Muslim. Sa kanilang gospel, binago nila yung ending ng gospel.
Ano bang ending ng gospel? Si Jesus ay namatay. No? Pagkatapos siya ay muling nabuhay. Sa kanila binago na ho yan. No? Tinanggal ho nila yung kamatayan ni Jesus. Hindi daw namatay si Jesus. Hindi rin ho siya napako sa krus. Bakit? Sa kanila kasi kalapastanganan sa isang propeta ng Diyos na sila ay mamatay sa ganitong klaseng kamatayan. No? Kaya sa kanila, ang propeta hindi ho namamatay. No? Parang katulad ho ni Elias, ang propeta ay hindi namamatay. Pero sa maliwanag ho sa Biblia na si Jesus ay namatay. No? Kaya nga sinabi ho natin noong nakaraan, pinatunayan ni Jesus na siya ay naging mas mababa kaysa mga anghel. No? Bakit po maging mas mababa si Jesus sa mga anghel? Dahil ang anghelo hindi namamatay. Subalit si Jesus ay namatay, kaya hindi nila maunawaan sa kanilang kaisipan. At ang kaisipan ay ganito, no? How could Jesus be greater than the angels if angel never die? How could he be the perfect Savior if he himself was killed? No? So buksan muna natin ang ating mga Biblia sa Hebreo Kapitulo 2, talatang 9 hanggang 18. Na siyang sasagot sa ating mga katanungan, bakit si Jesus ang ating perfectong tagapagligtas? Noon po nakaraang linggo ay natutunan natin ang magandang plano ng Diyos para sa tao. At ang planong pagbawi sa naagaw na korona sa pamamahala ng tao. Tatlong mahalagang puntos po ang ating nakita sa talatang 5 hanggang 9. Una, ang pagpapahayag ng Diyos sa tadhana ng tao na siya ang magiging tagapangasiwa ng lilikhaing mundo. Pangalawa, tadhana na po talaga ng tao ang maghari sa mundo sa pasimula pa lamang. Subalit may nakalulungkot na pangyayari. Ang paghadlang ng kasalanan sa tadhana ng tao na kung saan isinuko ng tao ang korona dahil sa pagsunod niya sa kasalanan. Kaya ang tao na dapat sana'y maghari ng buong nilikha, ang ngayon ay pinaghaharian na ng mga nilikha at alipin pa ng kasalanan. At pangatlo, napag-aralan mo natin ng karalinggo, ay ang pagbawi sa korona ng pamamahala sa magitan na naging taong si Kristo. At ito ay nagkaroon ng katuparan sa magitan ng pagpawi ng sumpa. At ang pwede lamang makapawi ng sumpa, kinakailangan mamatay ang tao, isang taong walang kasalanan upang mabawi ang korona ng pamamahala sa nang-agaw nito. Kaya matapos na buhay ni Jesus ay kanya'y pinahayag sa Mateo 28:18. Sino nakatanda ho ng unang-unang phrase ng Mateo 28:18? Sinabi ni Jesus, all authority. Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay pinagkaloob na sa akin. At yan po ang maliwanag na dahilan kung bakit kinakailangan maging tao ni Kristo. Sa sandaling panahon ay maging mas mababa pa sa mga anghel upang ang naging pinakamababa dahil sa pagbagsak sa kasalanan ay matubos niya. Kinakailangan niyang maging tao upang matubos ang tao. Kinakailangan niyang maranasan ang kamatayan dahil yun lamang ang tanging lunas upang mawala ang sumpa. Tunay nga pong siya higit sa mga anghel dahil ang hindi nagawa ng mga anghel ay nagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po sa ating teksto sa Hebreo Kapitulo 2, talatang 9 hanggang 18 ay meron po tayong 5 katotohanang makikita. No? Huwag ko kayo mag-alala, medyo maikli-ikli ito. 5 lang No? 5 katotohanan. Ang linggo ay 3, ngayon ay 5. No? Bakit ito si Jesus ang perpektong tagapagligtas? Una, si Jesucristo ang ating perpektong tagapagligtas. Dahil sa pagiging tao at pagkamatay. Una, He became our substitute. He is our perfect substitute. Pangalawa, He became our salvation captain. Pangatlo, He became our sanctifier. He became our sanctifier. And number 4, He became Satan conqueror. He became Satan conqueror. And number 5, He became our sympathizer. He became our sympathizer. Yan pong 5 katotohanan na si Jesucristo ang ating perfect substitute because He became our substitute, He became our salvation captain, He became our sanctifier, He became our Satan conqueror, and He became our sympathizer. We have a perfect Savior. At napakatalinong banal na Espiritu ang tuturo sa atin kung bakit kailangan o kung bakit hindi mahirap unawain ang kanyang kamatayan. At ang kanyang kamatayan ay hindi nagpababa sa kanya, bagkus bahagi ito ng kanyang layunin ng kanyang pagiging tao. Ang unang bunga po ng pagiging tao ng ating Kristo at ng kanyang kamatayan sa krus
Sa maikling panahon, ay sabi ito, He became our substitute. He became our substitute. Maliwanag po yan sa talatang 9. Sundan niyo po sa inyong mga talata. Talatang 9. Subalit alam natin si Jesus, kahit na sa kaunting panahon, ginawang mas mababa kaysa mga anghel, at binigyan ng karangalan at kalulatian dahil sa pagdurusa niya sa kamatayan, dahil sa kagandang loob ng Diyos sa atin, niloob niyang si Jesus ay makaranas ng kamatayan para sa lahat. Para kanino po namatay si Jesus? Ayon sa talata. Para kanino po? Para sa lahat. Maliwanag po yan. Namatay si Jesus para sa lahat. That is the substitutionary death of Jesus Christ. He died in your place and in my place. This is the basic of the gospel. Sa halip na ako at ikaw ang mamatay dahil sa ating mga kasalanan, wala din namang kwenta kung tayo ay mamatay sa ating kasalanan, hindi pa rin mababawi ang sumpa. No, hindi pa rin tayo maliligtas. Kaya si Kristo ang namatay sa halip na tayo. At ito po ang isa sa pinakaunang dahilan kung bakit naging tao si Kristo, naging tao ang salita, kung bakit nagkatawang tao at tagapagligtas. Ang pinakamagandang dahilan kung bakit siya ay higit sa mga anghel at ay naging minsan ay naging mas mababa pa sa mga anghel upang maranasan niya ang kamatayan para sa lahat. Kinakailangan may mamatay para sa lahat. Pumunta siya dito sa lugar ng tao, sa aking lugar, sa lugar natin, upang maging kapalit ko at maging kapalit mo. He is our substitute. Sa lumang tipan ay maliwanag po, no, na sinabi ng propeta Ezekiel, sa Ezekiel chapter 18 verse 20, ang sabi ho dito, ang nagkasala ay dapat mamatay. No? Yan po ang prinsipyo ng bagong tipan. Sinabi din ni Apostol Pablo, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kakambal na po ng kasalanan ang kamatayan. At ang Diyos ay may pagpipilian. No? Ano kaya pwede pagpilian ho ng Diyos? Una, hayaan ng Diyos ang tao na mamatay kasi yun ang resulta ng ating ginawa, ng ating pagkakasala. O kaya naman ay magpadala ng isang substitute na ako ng ating mga kasalanan at mamatay sa ating lugar bilang taong walang kasalanan. At yan po talaga ang original na plano ng Diyos. Ang ipadala ng Diyos, ang ikalawang persona ng Trinity. Kaya ang Diyos, na ikalawang persona ay nagpagubaba ayon sa pangako ng Diyos. Siya ay naging tao, nabuhay ng tulad ng tao upang mamatay tulad ng tao. Bilang kapatid o kapalit o substitute ng tao, kay dakilang pag-ibig ng Diyos atin. Ito rin po ay sumasalungat. Ngayon ho ay may bagong theology na lumalabas. Nasabi ho ng modern theology, marami na ito nagtuturo sa mga seminaryo. Ito na ho ang tinuturo sa ibang seminaryo. Na ang kamatayan daw po ni Jesus ay hindi upang magligtas, kung hindi magbigay ng halimbawa na dapat tayong mamatay sa isang natatanging layunin. Halimbawa po, mayroon kayong layunin para iligtas ang ating mundo. Si Jesus ay nagbigay ng halimbawa, hindi upang magligtas, kundi para magbigay ng halimbawa for a cause. Pero maliwanag po sa Biblia, Jesus ay namatay as my substitute para sa aking mga kasalanan. At upang siya ay maging karapat-dapat kong substitute, kailangan niyang gawin ang ilang mga bagay. Ano po ang maliwanag na sinasabi dito? Una po is the purpose of His humiliation. The purpose of His humiliation. Sa kategorya po ng theology, ang tawag po natin sa pagiging tao ni Kristo ay humiliation. Kaya nga po, ang sabi mo ng Biblia, the greatest scandal in heaven is yung pagiging tao ng ating Panginoon Kristo. Kaya po tinatawag mo natin humiliation, dahil ito yung pagkakataon nung naging tao si Jesus, naging mas mababa siya sa mga anghel. Kaya napakalaking iskandalo sa langit na ang Diyos na lumikha ng mundo ay naging mas mababa pa sa mga anghel. Isipin na lang po natin, may pinanganak si Jesus, wala man lang nag-welcome sa kanya na saan mo siya pinanganak? Diba? Sa sabsaban? Kaya napakalaking humiliation, napakalaking kahiyan, ang pagpunta dito ng ating Panginoon Kristo siya pinanganak sa pinakamababang uri ng kapanganakan at siya'y nabuhay sa isang mababang uri ng pamumuhay. Siya isang anak ng Pwede naman sana siguro si Jesus ay maging anak ng saserdote o kaya naman maging anak ng hari, Pero hindi na loob ng Diyos. Ipinanganak siya na anak ng karpentero. At the same time, paano siya namatay?
siya din ay namatay sa pinakamababang uri ng kamatayan. No? Ang pagkapako sa krus ay katapat ho ng ating silya elektrika, capital punishment. No? Capital punishment. Yun lamang po pinapako sa krus ay yung mga taong wala ng kapag-asa pang magbago. No? Sila ho yung pinapako sa krus. Pero yun naranasan ng ating Panginoon Kristo sakto sa ating kalalagayan. Dahil ang sentensya ng Diyos sa nagkakasalayan, namatay. So kinakailangan mo niyang maging tao na maging mas mababa pa sa mga anghel. Sabi dito verse 9, subalit alam natin si Jesus kahit na sa kaunting panahon ay ginawang mas mababa ay sa mga anghel. At iyan po ang katotohanan sa kanyang kapanganakan dito sa lupa. Ang Diyos ay naging tao upang mamatay tulad ng isang tao, upang maging substitute ng tao, at upang mapalaya ang tao sa pamamagitan ng buhay. Iyan po ang kapayakan ng Ebanghelyo. Isipin niyo po, ang manlilikha ng mga anghel, ang pinuno ng mga anghel, ang sinasamba ng mga anghel, ang Panginoon ng lahat ay naging mas mababa pa sa mga anghel para lamang sa atin. At iyan po ang pinakamalaking halimbawa ng pagpapakumbaba na ang ating Panginoon Kristo mismo ang gumawa. Pangalawa po, hindi lamang po ibinigay niya ang kanyang layunin. Sabi dito, bakit niya kailangang maging mas mababa pa sa mga anghel? Sa English po ang ginamit ay upang maranasan niya for the suffering of death. No. Ang ginamit sa English ay for the suffering of death. Siya po ay pumunta dito upang gawin ang isang bagay na hindi kayang gawin maging na maanghel. Kaya nga po, yung mga fallen angel, yung mga fallen angel ay walang pag-asang maligtas. No. Bakit? Kasi hindi sila namamatay. No. Hindi sila namamatay. Ang tao lang po ang namamatay. Ang namamatay lang ay mayroong laman at dugo. At ang may katubusan lang ho ay ang may dugo. Kaya kinakailangan dumana ang dugo ni Jesus para tubusin ang tao. Kaya mapalad ho tayo kaysa sa mga anghel. No? Bakit? Sila ho ay walang pag-asang maligtas. No? Siya ay pumunta dito upang gawin ang isang bagay na hindi kayang gawin ng mga anghel. Ano po yun? The suffering of death. No? Hindi namamatay ang mga anghel. Ngunit si Jesus ay dumating upang mamatay. Pansinin po natin ang salitang ginamit, for the suffering. No? Ano pong sinasabi? Hindi lamang siya mamatay for the sake of dying, ngunit ito ay isang napakasakit na kamatayan. No? Pansinin natin sinabi, the suffering of death. No? Kaya kung mapapansin niyo po, nung siya po ay nakapako sa krus, ika-4 na wika, ano kayang binagkit? Ika-4 na wika? Sige, ilang taon na tayo nagsa-7 last word. Ano ika-4 na wika? Why you forsake me? Yan. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Kung papasinin niyo po, sa unang bahagi ng ang unang wika, anong binigkas ni Jesus? Unang wika. Paano niya tinawag ang Ama? Ama, di ba? Ama ko, no? Patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pasinin mo natin. Una at ikapito, pareho tinawag ng Diyos na Ama. Pero bakit doon sa ika-4 na wika, ang tawag sa Diyos Diyos ko. No. Dito po natin makikita kung gaano katindi ang nararanasan ng ating Panginoon Kristo. Dahil sa pagkakataon ho yun, for the first time sa kanyang existence, no? For the first time sa kanyang existence, naranasan niya ang kalungkutan ng maging isa. Naranasan niya ang kalungkutan ng mag-isa, ang mahiwalay sa banal na presensya ng Ama dahil sa kasalanan kanyang dinala para sa atin. No. Pangatlo, naranasan po niya ang kamatayan para sa lahat ng tao. Ang kamatayan mo sa krus ni Kristo is the suffering of death. No. Bakit? He need to suffer for everyone. Ilan na po ang tao sa mundo ngayon? Ilan na po ang tao sa mundo? Ilan? Million? Billion, no? Ibig sabihin, no? At hindi lang po yun 7 billion kasi yung mga tao pang nabuhay noon. He died for everyone, no? He died for everyone. Sabi dito, naranasan niya, no? Sinabi po ng Biblia na ininom ni Jesus ang mapait na inumin, ang mapait na kalasan. Para kanino? Para sa iyo at sa akin. He died in your behalf.
At ang pait ng kanyang naranasan ay ang pait ng kasalanan. Ang pait ng sumpa ng Diyos. Naranasan ni Jesus sa krus ang pait ng impyerno. Ang pait na mararanasan at nararanasan ng mga taong dadako at nasa dakong kahatulan ng impyerno. Lahat ng kaparusahan, lahat ng sumpa sa lahat ng taong na nagkasala. Yan po ang karanasan kanyang dinaanan. Ang hirap at ang sakit ay kanyang tiniis kahit wala siyang anumang kasalanan. Subalit ang sabi po ng Biblia, siya ay naging kasalanan dahil sa atin. Siya ay naging kasalanan dahil sa atin. Sa Galatia Kapitulo 4, talatang 4 ay sinabi ng Apostol Pablo, ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Bakit po? Verse 5, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayoy tayo may tuturing na mga anak ng Diyos. Hindi ho tayo magiging anak ng Diyos kung hindi si Kristo ay nagpakababa, mas mababa pa sa mga anghel, upang iligtas tayo sa sumpa na hindi pagsunod sa kautusan. Ang sabi ng Biblia, kapag tayo sumusuway sa kautusan, mayroon tayong kasamang sumpa. At ito ang layunin ho ng Diyos dahil hindi nga po natin kayang sumunod sa kautusan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto Kapitulo 5, talatang 15. 2 Korinto Kapitulo 5, talatang 15, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili. Ulitin mo natin, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Sinasabi ni Apostol Pablo, baguhin na daw po natin ang ating layunin sa ating buhay. Bakit po? Ang gusto ho kasi ng diablo, mabuhay tayo para sa ating sarili. Ang gusto ng diablo, ay ang isipin mo lang ay ang sarili mo. Huwag mong isipin ng Diyos. Huwag mong bigyan ng panahon ng Diyos. Yan ay mga trabaho ng mga taong patay dahil sa kasalanan. Ang ebidensya ng nabubuhay ngayon ay nabubuhay tayo para kay Kristo. Para kanino ka nabubuhay? Yun po katanungan sa atin. Para kanino ka ba nabubuhay? Gusto niyo po bang alamin? Tingnan niyo lang po ang tatlong bagay sa inyong sarili na mayroon naman po tayong lahat. At makikita ko natin kung para tayo kanino nabubuhay. Anong una? Oras. Nato tayo may 24 oras. Talento. Nato tayo may talento. At pera. Yan po ang magsasabi kung para kanino ka nabubuhay. Iniwan ni Kristo ang langit upang maging tao, mamatay upang tayo ay maligtas. Ang kamatayan ni Kristo ay nilayo ng Diyos bilang aking kapalit. Dahil tanging sa kanyang kamatayan lamang ako lalaya sa sumpa ng kamatayan upang tayo ay mabuhay para sa Diyos. Kung tayo po ay nabubuhay, mabuhay po tayo para sa Diyos. Pangalawa, the motive of humiliation. Pangalawang bahagi po ng unang bahagi is yung Jesus our substitute. Kanina, nakita natin the purpose of humiliation. Ngayon ay the motive of humiliation. Hindi lamang pinatutunayan ito ang layunin ng pagpapakubaba ni Kristo, kundi maging ang motibasyon kung bakit siya nagpakababa. At ito po ay maliwanag na ipinahayag sa talatang 9. Balikan po natin talatang 9, huling bahagi. Sabi doon, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, at yan po ang natatanging motibasyon kung bakit kailangan mamatay si Jesus para sa iyo at sa akin. Isang napakagandang salita, grace. It's free loving kindness. Ano po ang ibig sabihin nito? Nung hindi po tayo karapat-dapat na tumanggap ng biyaya, sa halip na ang karapat-dapat ang ating tanggapin. Ano bang karapat-dapat nating tanggapin dahil sa kasalanan? Sumpa. Ang ibinigay sa atin ng Diyos ay biyaya. Tinanggap natin na hindi tayo karapat-dapat. Iyan po ang biyaya ng Diyos. At ano po ang nagtulak sa Diyos upang magpadama sa atin ng kanyang biyaya? Walang iba kundi ang pag-ibig. Yan po ay maliwanag na sinulat ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 5, talatang 6 at hanggang talatang 8. Roma Kapitulo 5, talatang 6 hanggang 8. Sabi po dito, sapagkat noong kayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ninuman ang kanyang buhay alang-alang sa isang tao matuwid. Kahit na maaaring may mga has at gumawa nito alang-alang sa isang taong mabuti. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay si Kristo para sa atin. Kailan ho namatay si Kristo? Sabi sa talata, nung tayo'y makasalanan pa. Hindi ho tayo niligtas ng Diyos dahil tayo mabuti. Iniligtas tayo ng Diyos at minahal tayo ng Diyos nung tayo ay makasalanan pa.
At ang pagpapadama sa atin ng kanyang biyaya ay ayon sa kanyang mabuting kagustuhan, ayon sa kanyang sariling desisyon at kalooban. Hindi po namatay si Jesus sa kamay ng mga tao lamang dahil ginusto ng mga tao. Hindi rin siya namatay dahil ginusto ng diablo. Siya ay namatay sa isang kalooban, ayon lamang sa itinakda ng Diyos, ayon sa pasya ng Diyos, bago pa man likhain ang sanlibutan. Ito po ay maliwanag na ipinahayag ng ating Panginoon sa Juan Kapitulo 10, talatang 18. Juan Kapitulo 10, talatang 18. Sabi niya dito, walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Meron akong kapangyarihang ibigay ito, at meron din akong kapangyarihang kunin itong muli. No? Ang utos na ito ay tinanggap ko mula sa aking Ama. Kaya nga po, kung mapapansin niyo po, ang ikapitong wika ng ating Panginoon Kristo, sa mga kamay ko, sa mga kamay mo, Ama, ipinagkakatiwala ko ang aking Espiritu. Sa unang Juan Kapitulo 4, talatang 10, ito po ang ating mababasa. Unang Juan Kapitulo 4, talatang 10, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para sa may mapatawad ang ating mga kasalanan. Ano to po? He is our substitute. No, He is our substitute. Nakita ho natin ang layunin kung bakit siya kinakailang mamatay. Nakita din ho natin ang motibasyon kung bakit siya mamatay. Titin naman ho natin ang resulta ng kaniyang kamatayan. The result of His humiliation. Verse 9 pa rin. No, sabi doon, He was crowned with glory and honor. No, binigyan siya daw ng karangalan at kaluwalhatian. Bakit po kinaya ni Jesus ang lahat ng paghihirap sa kamatayan? Palagay niyo po, ano po kaya ang nasa isip ni Jesus habang siya naghihirap, habang siya pinapalo, habang siya dinuduroan, habang siya hinahagupit, habang siya kinokoronahan, habang pasan-pasan niya yung krus? Saan po kaya nakapokus ang kanyang paningin? No? Hindi po siya nakatingin doon sa kanyang nararanasan. No, saan mo siya nakafocus? Ang matupad ang kalooban ng kanyang Ama at ang kaligayahang matanggap ang dating kalalagayan at higit pa sa piling ng kanyang Ama. Maliwanag po ito ipinahayag sa atin ng manunulat, no? Sa Kapitulo 12 po ng Hebreo. Ito po ang dahilan kung bakit sa kanyang paghihirap, no? Sa kanyang paghihirap ay nalampasan niya ang lahat ng paghihirap nito. Bakit? Saan po siya nakafocus? Tingnan po natin. Verse 2 ng Hebrews chapter 12. Hebreo chapter 12, verse 2. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, po, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. Bakit po? Dahil ang tinitingnan niya ay ang kaluwalhatian at kaligayahan pagkatapos ng kanyang paghihirap. At siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. So ito po ay nagbibigay sa atin ng halimbawa, ng katuruan, prinsipyo, upang tayo daw po ay maging masaya sa buhay natin sa piling ng ating Panginoon Kristo dito sa lupa. Huwag ho natin tingnan yung mga hirap na ating dinaranas. Ang tingnan ho natin, ang sabi ng Biblia, ang hindi maikumparang karangalan pagkatapos ng paghihirap na ito, doon ho tayo mag-focus. Kaya nga po anong resulta? Chapter 2, verse 9 ng Pilipos. Chapter 2, verse 9 ng Pilipos. Sabi dito, dahil dito siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalan higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay lulod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang tanging layunin ay upang gawing tagalangit ang tao. Tinanggap ang sumpa para sa tao upang ang tao ay makalaya dahil sa kanyang biyaya. Ito ang nagtulak upang kalimutan niya ang hirap ng pagdurusa dahil mahal niya tayo. Dahil dito si Jesus ang ating perfect substitute for the glory of God. Pangalawang dahilan o bunga ng kanyang kamatayan. Dahil siya po ay naging mas mababa pa sa mga anghel sa kanyang pagiging tao, He was our salvation captain. He was our salvation captain. No, may rango pa, may kapitan pa. Sabi ko dito, verse 10. Sige nga po, buksan nyo nga po sa verse 10. Sabay-sabay po natin basahin ang verse 10. Hebrews chapter 2, verse 10. Ready? 1, 2, 3, go! Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya ay ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming tao patungo sa kaluwalhatian. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha ng mga malaga sa lahat ng bagay.
sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Ano po? Huling bahagi. Sapagkat si Jesus, ano daw? Ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Sa English po ang ginamit, no, to make the captain of salvation perfect through suffering. No, gamitin mo natin as second point po natin, yung sa English. Jesus is the captain of our salvation. No, Jesus is the captain of our salvation. Sa kanyang pagpunta dito, siya ay kinakailangang maging tao at mamatay bilang tao para maging kapitan o tagapanguna ng ating kaligtasan. To be a perfect salvation captain. Paano po siya naging perfectong captain of our salvation? No? Ang sabi sa verse 10, siya ay naging ganap. No? Sa English po, for it became him. At ito po ay maliwalag na tumutukoy sa kanyang pagiging Diyos, sa kanyang pagiging Kristo, for whom all the things, by whom are all things. It became him. Ito po ay nangangahulugang tumutugma sa kanyang karakter. Ano pong karakter ng Diyos? Ano malabas dito? Una, His wisdom. No? His wisdom, the character of God. The cross was a masterpiece of wisdom. No? Kaya nga sabi yung Apostol Pablo, sa mga hindi naliligtas, ang cross ay kahihiyan. Pero kay Kristo, ang cross ay ano? The masterpiece of wisdom. Bakit po? Ang cross ang ginamit ng Diyos para malutas ang problema ng tao. Problema hindi natin kayang lutasin, ni hindi rin kayang lutasin maging mga anghel. Pero ayon sa kanyang karunungan, no, natupad ng cross ang kanyang layunin. Pangalawa, it agreed with His holiness. No? It agreed with His holiness. Ipinakikita ng Diyos na hindi kailanman pwedeng konsintihin ng Diyos ang kasalanan. Hindi pwedeng magsama ang Diyos at ang kasalanan. Dahil siya ay banal at ang kabanalan nila ay ayaw sa kasalanan. Pangatlo, it agreed with His power. Ito po ay nagpapamalas ng pinakamalaking kapangyarihan ng Diyos. Tiniis ni Jesus ang sumandaling panahon na mapailalim sa kamatayan. Hindi naiintindihan ng diablo ang ginawa ni Jesus, na sa mamagitan ng kanyang kamatayan ay tatalunin niya ang kamatayan at sa mamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Number 4, it agreed with His love. Pag-ibig na nag-alay ng kanyang sarili para sa atin. It agreed with His grace because it was substitutionary. It agreed with His nature to do this. And God's desire was to bring many sons to His glory. Ano pong layunin? To bring many sons for His glory. Yan po ang naisin ng Diyos. Pinadala niya dito si Kristo upang tayo madala ni Kristo sa langit. Yan po ang kabalintunaan ng Ebanghelyo. Siya po ang tagapaguna. Ang Greek word po na ginamit sa salitang captain ay archegos. No? Ang ibig sabihin mo ng archegos ay ganito: pioneer or a leader. No? Pag sinabi natin pioneer, ano ibig sabihin yung idea ng pioneer? Siya, parang ganito, may isang tao na nagtayo ng isang lungsod at sabi niya sa mga tao, tumira kayo sa lungsod. No? May isang tao na gumawa ng daan at sabi niya, dito kayo dumaan. No? Yun po ang ibig sabihin ng archegos. No? Ito po ay nagbibigay ng idea na hindi lamang niya pinadaanan ang daan na kanyang ginawa, kundi ano po, siya pa ang nangunguna sa daang ito. Maraming leader ang lagi pong nasa likod lamang taga-utos, di ba? Makilala niya, no? Pag sabi, oy, gawin niyo to, no? Kayong gumawa niya na, bahala kayo dyan, no? Pero iba po ang ating po Yesu Kristo, no? Hindi po siya nasa likuran. Siya po ay nagbukas sa daan. At sa daan yun ay nag-iimbita ang kanyang kamay. Sabi niya, kapitan mo kamay ko at itatawid kita sa landas. Yun po ang ibig sabihin ng archegos, no? Kaya nga po sa Hebreo Kapitulo 5, talatang 8, ganito po ang maliwanag na sinulat ng manunulat. Hebreo Kapitulo 5, talatang 8. Kahit na siya ay anak ng Diyos, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang siya ay maging ganap, siya ang naging sanhi upang magkamit ng walang hanggang kaligtasan ang lahat ng masunurin sa Kanya. Sa madaling salita, sa pamamagitan ng pagsunod sa landas ng pagiging masunurin, ay binuksan niya sa atin ang landas papunta sa langit sa Kanyang Ama. At nagpakita pa siya ng pattern kung paano lumakad sa daang ito sa pamamagitan lamang ng pagsunod. Kung gusto daw po nating lumakad na kasama si Jesus, isa lang po ang susi. Ang tayo'y sumunod sa kalooban
ng Diyos. Si Jesus po ang Archegos of Salvation, ang kapitan ng ating kaligtasan, ang ating leader, ang nagbukas ng daan patungo sa Diyos at nagbigay ng halimbawa kung paano dumaan dito. Siya ang nasa ating harapan at nangunguna sa atin. Ang dapat lang natin gawin ay hawakan ang kanyang kamay sa ating paglakad na may pagsunod upang tayo ay may harap niya sa kanyang Ama. Ito ba ang dahilan kung bakit ipinahintulot ng Ama na si Jesus sa maikling panahon ay maging tao, mas mababa sa mga anghel, upang abutin ang ating mga kamay bilang ating kapitan, tagapanguna, at upang tayo ay kanyang maakay patungo sa Diyos. At ito po ay mangyayari lamang kung aabutin natin ang kanyang sugatang kamay at lubos tayo magtitiwala sa kanya. Doon lamang tayo makakalapit sa presensya ng Diyos. Hindi po natin ito kayang gawing mag-isa dahil si Jesus lamang ang ating tagapanguna sa ating kaligtasan. Sa magitan po ng kanyang kamatayan, siya ang naging perfectong leader, tagapanguna. At saan po siya nangunguna? Sa landas ng kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Siya po ang naglagay ng ng daan mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. At kaya sinabi niya, because I live, you shall live also. And it solves the problem. No. Si G.B. Hardy po sa kanyang book Countdown, sabi niya, mayroon daw pong dalawang tanong sa mundo. Number 1, has anybody ever cheated death? Meron na hubang nakatakas at nakaligtas sa kamatayan? Pangalawa, mayroon na po bang nakapagdakadaan dito at nagbukas, nag-iwan ng pintong bukas? Yes, somebody did. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. At iniwan pa nga po niya ang pintuang ito na nakabukas. Kaya sabi ng Biblia, ako ang daan at ang buhay papunta sa Ama. Tunay nga pong siya ang ating perfectong Archegos. Hindi lamang nagsasabi kung ano ang dapat natin gawin, kundi inaakay niya tayo ang ating mga kamay upang tayo maitawid sa landas ng buhay. Napagtagumpayan na ni Jesus ang kamatayan. Naalis na niya ang hadlang at nagbukas siya ng daan patungo sa buhay na walang hanggan at inaalok ang kanyang kamay upang akayin tayo patungo sa buhay sa piling ng Diyos. Pangatlo po, so ang unang natin puntos, Jesus is our substitute. Pangalawa, Jesus is the captain of our salvation. Jesus is the captain of our salvation. Pangatlo, He became our sanctifier. He became our sanctifier. Basahin po natin ang verses 11 to 13. Sabay-sabay po tayo. Verses 11 to 13. Ready? Go. Si Jesus na Tumanal nagpapabanal sa mga tao, ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay isa. Kaya hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Sinabi niya sa Diyos, ipahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan sa gitna ng kapulungang ito ay pinupurihan. Sinabi niya, ako'y mananalig sa Diyos at tutungpan niya. Narito ako at ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos. Dalawang bagay po matutunan natin sa talatang ito. Una, siya ang nagpapabanal. No? Siya ang gumagawa upang tayo ay maging banal. Tandaan natin, anong karakter ng Diyos? Ang pangunahin pong karakter ng Diyos ay ang kanyang kabanalan. At hindi ho tayo makakalapit sa Diyos kung hindi natin taglay ang kabanalan ng Diyos. No? So maliwanag po ang sinasabi ng Biblia na ang mga sumampalataya kay Kristo ay kanyang pinapaging banal. No? Siguro sasabihin ninyo, hindi po ako banal. No? Parang medyo ano ba kayo? Dito. Okay lang ho ba sa inyo sabihin nyo, banal ako? Ha? Sabihin nyo nga po, banal ako. Banal ako. Para pang, hindi ba nakakatayo ng balahibo? No? Naalala ko po nung nag-order na kami ng mga pastor sa loob ng Bilibid, ano? So pag na-ordenahan ako, ang tawag na ako sa kanila, reverendo. Anong Tagalog sa reverendo? Kagalang-galang. No? Sabi ko, pagkaramdaman nyo nga sarili nyo, kayo ba'y kagalang-galang? No? Para nakakapalayo ng balahibo. No? Pero ito po ang maliwanag sa sabi ng Biblia. No? Kung ikaw po ay tunay na Kristiyano, ikaw ay banal. No? Ikaw ay banal. You're absolutely and totally holy in the sight of God. No? Maliwanag po yan. Huwag po tayong magpadala sa bulong ng diablo na hindi ka banal. No? Ang atin pong posisyon sa harapan ng Diyos, tayo ay banal.
Pero ang ating practice, hindi tayo banal. No, magkaiba po yun, magkaiba po yun. Our position in the sight of God ay holy. No? Kaya nga itinanim sa atin ng Diyos ang bagong nature. Pero because we are in the flesh, our practice is not parang ito. Ang holiness natin in the sight of God is 100%. 101% po na. No? Ang ating practice ay nasa ilang porsyento. Tulad po ng isang anak na hindi lagi kumikilos at nagsasalita tulad ng kanyang ama. Ikaw ay banal sa harapan ng Diyos dahil ang kabanalan ni Kristo ang ating suot-suot. Dalawang katotohanan po ang maliwanag sa Biblia. No? We have what we call the positional truth. At ang positional truth ay ikaw ay banal. Sabi ng Biblia, ikaw ay pinapaging banal. Wala po tayong ginawa diyan para tayo ay magtanggap ng kabanalan. Lahat po yan ay gawa ni Kristo. Yan po ang katotohanan dapat natin panampalatayanan at pagtiwalaan. Dahil po pag pinagtiwalaan mo natin yan, yan ho'y makatutulong upang maging conscious tayo sa ating buhay, sa pang-araw-araw nating buhay. Pangalawa, what we call the practical truth. No? Hindi lang po tayo mayroong positional truth na tayo ay perfecto sa harapan ng Diyos. The practical truth ay ganito. Ang practical truth, malayo pa tayo sa perfectong kabanalan. No? Malayo pa tayo sa perfectong kabanalan. Habang nabubuhay po tayo, God is still working on me. God is still working on you. No? May ginagawa pa po ang Diyos sa ating buhay. Kung anumang porsyento tayo, we must be growing into that wholeness. Dahil pagharap natin sa Diyos, makakamit natin ang perfectong kabanalan. Pangalawa po, hindi lamang po si Jesus ang Diyos ang nagpapabanal. Sabi ng Biblia, sa talata ho natin, we are one with Christ. We are one with Christ. He that, sabi sa talata, he that sanctified, and they who are made holy, were separated unto God positionally, are all one. Ano pong sinasabi ng talata? Tayo ay iisa kay Kristo ang nagpapabanal at ang pinapaging banal ay isa. Kaya sinabi sa 2 Korinto Kapitulo 5 talatang 17, tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Paulit-ulit na sinasabi ng Apostol Pablo na si Jesus ay sumasa atin at tayo ay sumasa kay Jesus. Tayo at si Kristo ay isa. Literal na isa. Dahil ang kabanalan ni Kristo ang ating kabanalan. Ulitin ko po, ang kabanalan ni Kristo ay ang ating kabanalan. Wala hong mas mababa sa kabanalan sa atin. No? Maliwanag ko sa sinasabi sa Biblia. Hindi po pwedeng si Pastor Chode si Jesus ay 100% na holiness. Si Pastor Chode ay 99%. No? Hindi, wala pong ganoon. Kung si Jesus po ay 100% righteous, holy in the sight of God, si Pastor Chode din po ay 100% righteous in the sight of God. Ganon din po si kapatid na Ma. Siya ho ay 100%. Bakit? Kasi ang taglay mong kabanalan ay hindi mo kabanalan, kundi ang taglay mong kabanalan ay ang kabanalan ni Kristo. Hindi ako naging banal dahil sa aking sarili at hindi ako magpapatuloy sa kabanalan sa magitan ng aking sarili. Maliwanag po yung pinatunayan ng Apostol Pablo na ang ating kabanalang tinataglay ay hindi sa ating sarili. Ito ay ang kabanalang ibinigay ni Jesucristo sa atin. Hinubad po niya ang ating maruming damit at sinuotan tayo ng malinis na damit ng ating Panginoon Jesucristo. Sa krus ay nagpalit tayo ng kasuotan. Sinuot ni Jesus ang ating maruming damit at isinuot na sa atin ang kanyang kabanalan. Tayo at si Kristo ay iisa dahil sa kanyang kabanalan ay ang aking kabanalan. At iyan po ang pangwalang habang panahong kalalagayan at hindi na magbabago. Ang iba pang gamit ng salitang sanctified ay santo o saints. No? Yan po ang mga Kristiyano. Kaya kung mababasahin niyo po sa English ang lahat ng sulat ng Apostol Pablo, to the saints in Colossae, to the saints in Ephesus, to the saints in Corinth. No? Bakit po? Dahil ang isang tao ay tumanggap kay Kristo ay hindi lamang banal, kundi santo. No? So, ang tawag mo kay Kaina. Ayan o. Anong tawag kay Kaina? Santo Kaina. Santo Kaina. Yes. Medyo English naman. English. Ano? Saint. Diba? Saint si Kaina. No? Saint Hosanna Joy. No? Saint Cecil. No? Yan ho ang katawagan ng Biblia. Saint Alpha. Saint Jobert. No?
Parang nakakapanindig balahibo, no? Parang nakakanindig balahibo. Pero yan po ang katotohanan, no? Yan po ang katotohanan. Dahil sa pagsusuot sa atin na kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag po yan pinahayag sa atin ng manulat sa Hebreo Kapitulo 10, talatang 10. Hebreo Kapitulo 10, talatang 10. Ganito pa siya sabi. At dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal. No? Ulitin ko po. Dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Sino sinunod niya? Si Jesus. Tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa magitan ng minsang paghandog ng kanyang sarili at iyon ay sapat na. Dinugtahon pa ho niya, talatang 14 ng Hebreo Kapitulo 10 po yan. Sabi dito, sa makatuwid sa magitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis. Pasin nyo, sabi, kailan ka po naging ganap? Nung naghandog si Kristo. At hanggang kailan yung iyong kabanalan? Ha? Hanggang kailan po? Sabi ko doon, sila'y ginawang ganap hindi ko tayo nagpo-promote ng ano ha, ng programa sa TV, no? Yan po ang katotohanan. Ang sabi ng Biblia, ang isang taong kanyang nilinis ay ginawa niyang ganap from eternity until eternity, sa magpakailanman, no? Inalis niya ang ating posisyonal na kasalanan at pinalitan niya tayo ng kanyang kabanalan upang ang ating maging posisyonal na kabanalan ay ang kabanalan ng ating Jesucristo. Kaya ang sinasabi, ikaw ay naging ganap sa Diyos dahil taglay mo ang kabanalan ni Kristo sa kanyang kamatayan at dinala niya ang ating mga kasalanan at sa kanyang pagkabuhay, ang sino man nakipag-isa sa kanya ay binihisan niya ng kanyang kabanalan. Kaya sinabi pa po sa talata, no? Dahil taglay mo ang kabanalan ni Kristo, siya ay ang ating naging kapatid. Dahil taglay mo ang kabanalan ni Kristo, siya ang ating naging kapatid. Hindi po tayo pwede maging kapatid kung wala po ang kabanalan ni Kristo. Ano pong ibig sabihin dito na siya ang ating naging kapatid? Sabi dito, hindi niya tayo kinahiyang tawaging kapatid. Pasinin po natin paggagamit ng salita. Tinatawag ka niyang kapatid, no? Na hindi niya ikinakaya at ipinagsisigawan pa niya, ikaw nga ay kanyang kapatid. Ang pagiging kapatid po ay dahil sa kapantayan ninyo ng kabanalan ni Kristo. Ito po yung pagiging kapatiran natin ni Kristo. No? Pantay tayo saan? Sa kabanalan. Kaya tayo tinuring ng Diyos ng ating Kristo na kapatid. Kaya sabi ni Apostol Pablo po nga, kasamang tagapagmana ni Kristo because you are in the same kind of holiness. No? Hindi po pwede magkapatid yung siya ay 100% at tayo ay 75%. No? Ang pagkakapatid ho natin ay ang pagkapantay sa kabanalan. Ikaw ay hindi karapat-dapat, ako ay hindi karapat-dapat. Subalit dahil sa sinuot ni Kristo ang kanyang kabanalan sa akin at tinawag niya akong kapatid. Sa madaling salita, ang tumanggap kay Kristo ay banal. Dahil binayaran na ni Kristo ng kanyang banal na dugo ang ating mga kasalanan. Pangalawa po, sabi sa talatang Hebreo Kapitulo 11, talatang 16, ay ganito po ang ating mga basa. Ngunit ang hinahangad nila isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kaya naman hindi ikinahiya ng Diyos na siya ay tawaging Diyos nila sapagkat sila ay ipinaganda niya ng isang lungsod. Ano po? Hindi daw po nahiya din ang Diyos na tawaging Diyos natin siya. Di ba pagkamisan, yung isang boss ay nahihiya kapag may kapalpakan ginagawa yung kanyang tauhan. No? Pero ito ang sinabi ng Biblia. Ang Diyos po natin ay hindi nahihiyang tawaging Diyos natin siya. Masaya ang Diyos na maging Diyos natin. Hindi siya naaasar na tawaging Diyos natin. Hindi niya ikinahiya na tawaging Diyos natin. Bakit? Dahil po kay Kristo. Kaya hindi rin natin dapat siyang ikaya. Kaya nga sabi po ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 1, talatang 16, hindi ko ikinahiya ang mabuting balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Kaya hindi natin dapat ikaya ang ating Diyos at Ama. Nakalulungkot po, ang Diyos hindi tayo kinahiya, no? Pero pagkamisan, madalas ikinahiya natin siya. Isipin po natin mabuti. Si Jesus hindi niya tayo kinahiyang tawagin kapatid. Ang Diyos Ama, hindi naman po tayo kinahiyang tawagin tayo kanyang mga anak. Hindi po ba nakatataba ng ating mga puso? Pero ito po ang nakakatakot na katotohanan. Hindi po lahat ng tao ay kapatid ni Kristo. Hindi po lahat ng tao ay kapatid ni Kristo. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. At upang patunayan ito ay ginamit ng manunulat ng talata muli sa Lumang Tipan. Ang talatang 12 po ay isang quotation galing po sa Awit chapter 22. Ang Awit chapter 22 is a messianic verse, no?
Yun hong sinabi natin ay kaapat na wika ay yun ang unang-unang talata ng awit 22. Talatang 12, ipahayag ko sa aking mga kapatid ang iyong pangalan, sa gitna ng kapulungan ikay papupurihan. Si Jesus sa talatang ito ay nakikipag-usap sa kanyang ama at larawan ng pagtawag ni Jesus sa mga mananampalataya ng kanyang mga kapatid. Pag-aralan ho natin ang konteksto ng awit 22. Sabi na natin kanina, ito ay isang messianic chapter. Ito po ay nagpapahayag tungkol sa paghihirap ni Jesucristo, sa kanyang kamatayan at sa pagdating sa talatang 22, ipinapahayag po sa aking mga kapatid ang iyong pangalan. Sa gitna ng kapulungan, ikay papupurihan. No. Ang unang bahagi ng chapter 22, paghihirap ni Kristo. Kung sa unang bahagi po ang paghihirap ni Kristo at ngayon nagpupuri, anong nasa gitna? Patagay niyo. Bago magpupuri si Jesus at ipapahayag niya sa kanyang mga kapatid na tayo kanyang mga kapatid, ano kaya ang sitwasyon? Ito po yung kanyang resurrection, no? Ang kanyang pagkabuhay niya muli. Si Jesus ay nilalarawan sa lumang tipan at matapos ang muling pagkabuhay na nagagalak kasama ang mga kapatid na nagbigay ng idea sa kanyang mga kababayan na ang Mesias ay tatawag, no, sa mga sasampalataya sa kanya bilang kanyang mga kapatid. At ang katuruan ito ay konsepto po ng lumang tipan at ipinahayag ni Kristo sa bagong tipan. Pasinin po natin, hindi po tinawag ni Jesus unang Diyos ang mga tao sa lumang tipan na mga kapatid. No. Maging si Jesus po, ang pagkatawag niya sa kanyang mga alagad, tupa, no, disipulo, kaibigan. Hindi bilang kapatid. Subalit matapos po ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Ito po ang sinabi ng Biblia. Sa Juan Kapitulo 20, talatang 17. Juan 20:17. Ito po siya sabi niya kay Magdalena. Sabi ni Jesus, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila na aakyat ako sa aking Ama, na inyong Ama at sa aking Diyos na inyong Diyos. Ito po yung first time na ginamit ng Diyos na Jesus ang salitang kapatid sa pagtawag sa kanyang mga disipulo. Matapos po niyang mamatay at muling mabuhay. Sa madaling salita po, ito po yung nagpapakita ng kabanalan po, sa kapantayan sa kabanalan, tayo ay naging kapatid sa pagiging kapantay sa kabanalan ni Kristo. Matapos ang awit 22 ay muling gumamit ang manunulat ng isa na namang talata mula sa lumang tipan. At ito may mabasa natin sa Isaiah chapter 13. Sabi doon, ako'y mananalig sa Diyos at dugtong pa niya, narito ako at ang anak na kaloob sa akin ng Diyos. Ano pong ibig sabihin sa atin ng mga talatang ito? Makikita po natin dito ang ating Panginoon na nabubuhay sa mamagitan ng pananampalataya. Paano po ba mabuhay sa Kristiyano ngayon? Sa mamagitan ng pananampalataya. Si Jesus din po, nung siya po ay nandito sa lupa, siya din po ay nabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Na siya sa pagkakataong ito ay nagpapahiwatig sa kanyang mga kapatid na tularan ninyo ako dahil ang sekreto sa tagumpay sa pamumuhay kasama ang Diyos ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya na ipinapahiwatig na niya mula pa lamang sa lumang tipan na mga tagasunod ni Jesus, ang kanyang mga kapatid ay mamumuhay at dapat lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya. Tayo po ay tinawag ng Diyos upang lumakad sa pananampalataya at umasa tayo sa Diyos. Sa Diyos tayo sumandal. Pwede at dapat nating sundan ang daang nilakaran ni Jesus. Tulad niya na ginagawa ang nakikita niya sa kanyang Ama. Hindi lamang si Jesus po ang ating perfect substitute. Hindi lamang po si Jesus ang ating perfect salvation captain. Hindi lamang si Jesus ang ating perfect sanctifier. Number 4 po, He is our Satan conqueror. He is also our Satan conqueror. Verse 14 and 15. Sabay-sabay po tayong basahin. Verse 14 and 15 ng Hebreo Kapitulo 2. No? Verse 14 and 15. Nakita niyo na po ba? Already, 1, 2, 3, go. Dahil sa ang mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao rin si Jesus at tulad nila ay may laman at may dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang kapangyarihan ng Diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. At pinalayan niya ang lahat ng tao na habang panhoy inalipin sa takot sa kamatayan. Yan. Pang-ilang puntos na ito? Number 4. Malapit na tayong matapos. Huling dalawa na tayo. No? Saan po may kapangyarihan ng Diablo? Ayon po sa talata. Saan po may kapangyarihan ng Diablo? Ayon sa talata. Ha?
sa kamatayan. No? Kaya po ang tao ay natatakot sa kamatayan dahil dito po ang may control ang diablo. Dahil ang kamatayan ang sumpa ng kasalanan. At upang mawala o mapalaya ang tao sa ilalim ng sumpa ng kasalanan, may kailangang mamatay. Subalit kapag ang tao po ay natili sa kanyang kasalanan hanggang sa kanyang kamatayan, kahit po siya'y mamatay, hawak pa rin siya ng diablo habang panahon. At upang ang tao ay makalaya mula sa sumpa, kailangan may mamatay. At alam ng diablo na ang lahat ay nasa ilalim ng sumpa ng kamatayan dahil sa kasalanan, at alam din niya na ang kanyang katapusan at kahantungan ay malapit na, kaya ganoon na lamang ang kanyang paglalagay sa takot sa puso ng mga tao, takot sa kamatayan. At gayon na lamang ang kanyang pangungumbinsi sa tao na huwag kayo magtiwala sa Diyos dahil gusto niya na hawak na tayo mula nung tayo nabuhay hanggang sa ating kamatayan. Ayaw niya mag-isa doon sa impyerno, no? Kaya gusto niyang marami siyang kasama. Hindi makakaiwas ang tao sa kamatayan. At dahil diyan, hindi nagpabaya ang Diyos. Sa simula pa lamang ay nangako na siya na darating ang tagapagligtas. Ano po ang ginawa ng Diyos? Verse 14. Dahil sa mga anak na tinutukoy niya ay tao, naging tao si Jesus at tulad nila ay may laman at dugo. Kaya sinugo niya ang kalawang persona ng Trinidad upang maging tao tulad ng tao. May laman at dugo at buto. Ipinanganak bilang tao, binigyan ng pangalan ng tao at nabuhay bilang tao. Kailangan niyang maging tao upang iligtas ang tao at upang makalaya sa sumpa ng kamatayan ng tao. Si Jesus ay namatay. Bakit po? Ginawa niya ito upang sa magitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Ang tanging paraan upang matalo ang diablo ay alisin ang kanyang sandata. At ang sandata na hawak ng diablo ay karit. No? Ano yung karit? Simbolo ng kamatayan. No? Kamatayan pisikal, kamatayan spiritual, at kamatayan eternal. Paano matatalo ang kapangyarihan ng diablo? Simple. Talunin ang kamatayan. Talunin ang kamatayan. At yan ang misyon ng ating Jesucristo. Talunin ang kamatayan. Paano matatalo ang kamatayan? At ito po ang ibinigay ni Jesus. No? Higit sa armas ng kalaban na nagwasak sa armas ng diablo, at ang makatatalo sa kamatayan ay buhay. Ang makatatalo sa kamatayan ay buhay. Kasi simple, kung mabubuhay ka magpakailanman, wala nang kamatayan. At yan pong sinasabi ng talata. Ginawa niya ito upang sa magitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang diablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa kamatayan ni Jesus, natalo niya ang diablo. Namatay siya, subalit hindi siya nanatiling patay. Natalo niya ang kamatayan sa magitan ng buhay na nakasandal sa Diyos. Na sinasabi ni Jesus atin, natalo ko na ang kamatayan. Gumawa na ako ng bago at buhay na daan. Nakabukas na daan ang pagkabuhay ni Jesus mula sa mga patay. Ang gumawa nito ay nagbigay ngayon ng pag-asa dahil si Jesus ay nag-aalok ng buhay na walang daan, na wala ng kamatayan. Ano po ang ebidensya na natalo na ni Jesus ang diablo at nagbigay sa atin ng isang bago at bukas na daan? Ito po ay maliwanag po sa Pahayag Kapitulo 1, talatang 17 hanggang 18. Pahayag Kapitulo 1, talatang 17 at 18. Basahin po natin sa unang bahagi. Sabi dito, huwag kang matakot, ako ang simulatang bukas. Talatang 18. At ang nabubuhay, napatay ako, ngunit tingnan mo, ako'y buhay ngayon at natiling buhay magpakailanman. Kung bukas po yung Bible, guhitan niyo po ito. Napakaganda ito. Huling bahagi po ng 18, talatang 18. Sabi niya, hawak ko ang mga susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. Kung bakit ito tinalo ng Diyos ang Jesus, ang diablo, hindi lang muna tinalo. Nakuha pa niya ang susi ng ng kamatayan at ng dako ng mga patay. Hawak na Jesus ang mga susi ng kamatayan at daigdig ng mga patay. Ano pong ibig sabihin? Kung hawak niya, siya na rin ang ngayon ang Panginoon ng mga patay. No? Ano po pinapahiwatig niya na hawak niya ang susi? So sa ating pong mga mananampalataya, hindi na sumpa ang kamatayan. Dahil tulad ng sinabi ni Apostol Pablo, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay promotion. Ano po sabi ng Apostol Pablo? Ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay ano po ang sabi ng Apostol Pablo? Pilipas 1:21.
Ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. So ang pagkamatay po ay promotion. Bakit po? Balikan natin talatang 15 po ng Hebreo Kapitulo 2. Sa magitan din ng kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila ay inalipin ng takot ng kamatayan. Pinalaya ni Jesus ang lahat ng tao na sa buong buhay ay alipin ng takot ng kamatayan. Dahil maging ang kapangyarihan ng kamatayan ay hawak na rin ni Jesus. Ang susi ng kamatayan ay hawak na niya. Sa ating mga mananampalataya, ang kamatayan ay kaparaanan ng Diyos upang tayo ay mapromote mula sa buhay pisikal tungo sa buhay espiritual, mula sa buhay na temporary tungo sa buhay na walang hanggan. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto Kapitulo 15 ganito, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? No? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Verse 56. Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Kung napatawad na tayo sa kasalanan, wala ng kapangyarihan ang diablo. Opo, nagbukas ng kapangyarihan ng diablo. Nagapi na ang kasalanan. Nagpapatawad na ang Diyos. Nagapi na ang kamatayan. Piliin natin ang buhay. Piliin natin ang tagumpay na binibigay ni Jesus. At ito ay nangyari dahil si Jesus ay minsang naging mas mababa sa mga anghel. Nakita po natin na tayo po ay may perfectong substitute. May perfectong salvation, captain. May perfectong sanctifier. May perfectong Satan conqueror. At ikalima. Yan, medyo gising na po tayo. Kalima na tayo. Ano yung kalima? We have a perfect sympathizer. Sympathizer. No. Verse 16. Sabay-sabay po tayo sa verse 16. 1, 2, 3, go. Hindi ang mga anghel ang kanyang tinutulungan, sa halik ay ang mga anak ni Abraham. Tuloy na po natin ng 17 to 18. Go! Kaya kailangan magtulad siya sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang siya ay maging isang pinakapulong pari na mahabagin at tapat na nagdiling po sa Diyos at nag-aalay ng handog para mapatawad ang mga kasalanan ng tao. Verse 18, tutulungan niya ang mga tinutukso sapagkat siya man ay tinukso at Jesus po ang ating perfect sympathizer. No? Ano po ang significance ito? Hindi siya namatay upang tulungan ang mga anghel. Hindi rin po siya namatay upang tulungan o iligtas yung mga fallen angel. Dahil wala silang laman at wala silang dugo. Namatay siya upang tulungan ang mga may laman at dugo. Naging mas mababa siya sa mga anghel upang iligtas ang lahi ni Abraham. Ano po ang layunin? Iligtas ang tao, kaya siya naging tao ay upang iligtas ang tao. Siya ay galing sa lahi ni Abraham, isang Hudyo. Bakit po siya naging Hudyo? Talatang 17. No. Kaya kailangan matulad natin siya sa lahat ng paraan upang siya ay maging isang pinakapulong pari na mahabagin sa tapat na naglilingkod sa Diyos at nag-aalay ng handog para sa pagpapatawad ng kasalanan ng tao. Bakit po siya kinakailangan maging tao? Upang siya ay maging punong saserdote. No. Ano po ba ang trabaho ng punong saserdote? O sino po ang kilala niyong punong saserdote? Sino ba ang punong saserdote? At ano ang tungkulin ng punong saserdote? Sa lumang tipan po, no, ang saserdote ay magagaling sa lahi ni, no? Galing sa lahi ni Aaron. No? Walang pwede maging saserdote na hindi galing sa lahi ni Aaron. Ang trabaho ng punong saserdote, minsan isang taon, siya ay hahanap sa Diyos upang maghandog para sa kasalanan sa kanyang sarili at kasalanan ng buong bayan. No? Yan po ang trabaho ng punong saserdote. Ang kanyang tukunin ay to reconcile people to God. No? To make reconciliation. The priest's job is to take a man to God. No? Dalhin ang tao papunta sa Diyos at ang Diyos ay magsalita sa magitan ng pari papunta sa mga tao. No? Ito po ang dahilan kung bakit si Jesus Cristo ay tinulad sa lumang tipan, punong saserdote. That He might be a merciful and faithful high priest. Yes, po. Ang sinasabi ni Jesus sa kanyang pagiging punong pari, ang pinagdadaanan mo ay pinagdaanan ko na. Di po ba nakakasal pag may problema ka?
at nalapit ka sa isang tao na pinuwento mo yung problema mo, no? Pagkwento mo ng problema, sasabihin sa yung tao pinagkwentuhan mo, ay, pasensya ka na, hindi ko alam yun eh. Ha? Bakit ka na pukwento sa tao? Di ba gusto mo kumuha ng simpatya, no? Pero kung natutuwa tayo, kapag yung isang tao kwentuhan natin, ano, pagkatapos natin magkwento pa tayo sa ating kahiliran, tatapikin tayo sa likod, sasabihin sa atin, napagdaanan ko niya, no? Meron akong ipapayo sa iyo. Kasi napagtagumpayan ko na yan. At yan po ang dahilan kung bakit naging tao si Kristo. Upang makapagbigay siya ng payo sa atin na mga nagdadaan sa mga problema dito sa buhay. Upang ating maging punong saserdote. Dahil naranasan niya at nais niyang matulungan ang mga may problema, ang mga tinutokso, ang mga may karamdaman, ang mga may pagsubok, dahil iyon ay naging kanyang karanasan at siya ay nagtagumpay. Pakinggan po ninyo mabuti, hindi po pumunta dito si Jesus upang mamatay lamang. Siya ay tinukso sa lahat ng bagay tulad natin, subalit hindi nagkasala. Si Jesus ay nagutom, no, subalit hindi siya nagnakaw. Siya ay nauhaw, hindi siya nakipag-away. Siya ay napagod, at sa sobrang pagod, no, na maging ang bagyo ay hindi niya naramdaman. Siya ay nakatulog. Siya ay tinuruan. Siya ay lumalaking tulad natin, nagmahal at nabigo. Meron ba dyan na mahal at nabigo? No. Saan ba nabigo si Jesus? Ha? Nagmahal ba at nabigo si Jesus? Nabigo din po si Jesus, no? Ang sabi ko sa Juan Kapitulo 1 talatang 10, siya ay pumunta sa kanyang bayan, subalit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Di ba? Si Jesus ay nagmahal at nabigo. Kaya matutulungan niyo yung mga nagmamahal dyan at nabibigo. No? Siya din po ay nagulat. Siya din ay nabangha. Siya din ay nagalit. Siya din ay natuwa. Siya din ay nainita. No? Minsan ay nangaalas ka. Siya ay nalulungkot. Si Jesus din ay nagulumihanan. Siya ay namuhay sa pananampalataya. Siya din po ay nagbabasa ng Biblia. Nagsasaulo ng mga talata. Nananalangin sa buong magdamag. Nalulungkot sa karamdaman, tumatangis sa kamatayan. Nararamdaman niya ang anumang iyong nararamdaman. Alam niyo po ba ang pinagkaiba? Dahil ang nararamdaman natin ay hindi may papantay sa kanyang nararamdaman. Dahil mas matindi ang nararamdaman ng isang taong tinutokso at hindi nagpapadaig sa tukso. Nakita niyo po? Mas matindi po ang naranasan ni Jesus. Bakit? Kasi kahit saan panahon siya tinukso, hindi siya nagpadaig sa tukso. Mas matindi ang kanyang karanasan kaysa sa atin. Dahil sa lahat ng paraan siya ay tinutokso, subalit hindi siya nadaig kailanman ng tukso. Sa atin kung madalas wala pa sa kalahati ang tindi ng pagsubok, bumibigay na tayo sa tukso. Nahuhulog na tayo sa tukso. Hindi natin matiis na hindi gumawa ng paraan sa ating sitwasyon. Subalit si Jesus ay hindi. At sa bawat pagsubok, matindi ang kanyang karanasan. Dahil sa lahat ng iyon, siya ay naging matagumpay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Bakit po niya yun ginawa? Ito po siya sabi, upang tayo ay magkaroon ng isang mahabagin at tapat na punong saserdote na nakakaunawa ng ating pagkaramdam. Nakakaintindi ng ating sitwasyon na umiiyak kapag tayo umiiyak at nahihirapan kapag tayo ay nahihirapan. He knows our pain. No, nalalaman ho niya yung ating mga paghihirap. Nadarama niya ang ating mga dalahin. Kaya ang banal na Espiritu ay sumulat sa mga mambabasa na nagsasabi, suriin ninyong mabuti. Tingnan nyo mga kaibigan, kailangan ni Jesus na maging mas mababa pa sa mga anghel sa sandaling panahon dahil nais niyang maging tagapagligtas na nakakaunawa sa ating mga kahinaan. Ito ang ating pong tagapagligtas. He is our perfect Savior, our perfect substitute, our salvation captain, our perfect sanctifier, our Satan conqueror, and our perfect sympathizer. What a Savior He is. Ladies and gentlemen, look up to Jesus, the perfect Savior, na kamamanghang biyaya ng Diyos. All of this because of His amazing grace. Bilang tugon po sa mensahe ng Panginoon, sa ating pagbulay-bulay ng kanyang salita,
awitin po natin ang Amazing Grace. Purihin po natin po. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to beat, and grace my peace relieved. How precious then that grace appeared, the hour I rest beneath. Though many dangers tossed and snared, I am already gone. This grace has brought me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised to me, His word my Lord secure. He'll heal my shame and portion me as long as life endures. Yes, when this land and earth shall break, and voids and light shall cease, I shall possess within the veil an act of joy and peace. When death and thousand years, bright shining as the sun, in boundless space, those in God's grace, the conquered thirst is begun. Balik po tayong lahat. Lalo po tayo ng Panginoon, maraming salamat po sa mga katotohanan ng iyong mga salita na siyang nahayag sa amin sa umaga ito. Salamat po dahil sa iyong sa aming buhay, sa iyong ginawang pagliligtas, sa kabanalan na meron po kami ngayon, na kahit sumapit Panginoon ang anumang mga pagsubok, ay nandiyan po kayo ng patuloy na gagabayan po. Salamat po sa lahat ng iyong ginawa. Lagi kayang patayan, Panginoon, ang lahat ng iyong kagulian. Salamat sa lahat ng bagay na nasa atin at patuloy mong binibigay pa rin sa atin. Lord, pagpalain mo po ang lahat po ng mga kapatid na nandito ngayon. Kasama po ng aming mga pamilya, Panginoon, na patuloy na pag-ingat, pagabay niyo po sa amin. Na sa kabila po, Panginoon, na may COVID-19 ay patuloy mo po kaming iingatan at ililigtas sa anumang kapahamakan. Patuloy mo pong pagpalain din ang iglesyang ito, ang aming mga manggagawa, ang lahat po, Panginoon, ng yung mga anak, Panginoon, ng ngayon ay nanalambahan at tungkulin sa iyong ilang Panginoon. Patuloy mo po kaming ingatan at patuloy na pagpalain sa amin.
Lord, patuloy namin ipinapalik sa iyo ang mataas na papuri at pasasalamat dahil ikaw lamang ang Diyos namin na dapat na tumanggap ng lahat. Sa Kanya ng mga pag-iingat sa inyo, pag-ibig kayo magkasala at magkaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kalwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon natin, sa Kanyang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa ng una, ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat at tayo.